May isang liwanag na hindi kailanman nagbibigay linaw sa katotohanan. May isang entablado kung saan ang sakit ay itinatago sa likod ng marangyang kolorete. At may isang dalaga na dating itinanghal bilang isang phenomenon sa musika na kinaladkad sa pinakamadilim na sulok ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Kapag ang pangarap ay naging bangungot, kapag ang pananahimik ay nagdudulot lamang ng pag-ulit ng krimen, mananaig kaya ang hustisya. Ito ang totoong kwento sa likod ng mga ilaw ng showbiz, ang paglalakbay ng isang batang babaeng mga awit upang mahanap muli ang kanyang dignidad, katotohanan at tapang. Ang ilaw na hindi nakapagligtas sa akin, ang simulang katotohanan. Ang tag-araw sa Maynila ay parang isang naglalagablab na hurno. Sa kahabaan ng Ayala Avenue, ang sikat ng araw ay tumatama sa kalsada na kumikinang na parang salamin. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng isang mataas na gusali, ang punong tanggapan ng Starlight Entertainment. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang dalaga, mga 22 taong gulang, balingkinita ng katawan at may maputing balat na lalong lumitaw sa ilalim ng araw. Ang kanyang kulay kapeng buhok ay bahagyang kulot at nakalaylay sa kanyang mga balikat. Ang dalagang iyon ay si Clara Reyes, ang pangalang gumugulo sa lahat ng music charts sa nakalipas na 3 buwan dahil sa kanyang hit song na Araw Na, Hindi Ka Na Umiiyak. Si Clara ay dating isang probinsyana, isinilang sa isang bulubunduking bayan sa lalawigan ng Benguet. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilyang magsasaka. Ang kanyang kabataan ay puno ng mga araw ng pagpasok sa eskwela gamit ang isang lumang bisikleta, pagtulong sa kanyang ina sa pagtatanim ng gulay at pagkanta sa mga kasalan tuwing gabi para kumita ng karagdagang pera para sa matrikula. Hindi siya nag-aral sa isang music school at wala siyang sinumang maimpluwensyang taga-suporta. Ang tanging mayroon si Clara ay isang boses na bigay ng langit at isang matinding pagnanais na baguhin ang kanyang buhay. 4 na taon na ang nakalilipas. Noong siya ay 18 taong gulang pa lamang, sumakay si Clara sa isang panggabing bus papuntang Maynila. Dala lamang ang isang backpack at isang pusong puno ng pangarap. Nakitira siya sa bahay ng isang kaibigan, nagtrabaho bilang serbidora sa isang coffee shop, nagbenta online, at humiling na kumanta ng walang bayad sa mga music lounge, umaasang may isang taong maimpluwensya sa industriya na makapansin sa kanya. Sa wakas, tinawag siya ng tadhana sa isang casting call ng Starlight Entertainment, kung saan napansin siya ni G. Ricardo Ricky Vargas, ang CEO at pangunahing producer ng kumpanya. Si G. Vargas, na noon ay mahigit 40 taong gulang, ay kilala sa pagpapasikat ng maraming bituin at may malaking kapangyarihan sa mundo ng showbiz. Siya ang pumirma ng eksklusibong kontrata kay Clara. Namuhunan sa lahat mula sa kanyang imahe, musika, hanggang sa mga kampanyang pang-promosyon. Sa loob lamang ng 1 taon mula sa pagiging isang hindi kilalang mga awit, si Clara ay naging isang social media sensation. Ang bawat music video na kanyang inilalabas ay umaabot ng milyon-milyong views sa loob ng ilang araw. Iniimbitahan siyang kumanta sa malalaking kaganapan, mga palabas sa telebisyon at mga talk show, at pinarangalan bilang ang nagniningning na hiyas ng P-pop. Gayunpaman, habang sumisikat, mas nararamdaman ni Clara ang mga di pangkaraniwang bagay sa kanyang kapaligiran. Dumami ang mga party sa gabi. Ang mga imbitasyon na makipagkita sa mga pribadong kliyente sa ilalim ng pagkukunwaring pakikipag-ugnayan sa mga strategic partner ay naging mas madalas, sabi ng kanyang manager. Ito ay kinakailangan kung gusto niyang manatili sa kanyang posisyon bilang isang bituin. May mga pagkakataong tumanggi siya at agad siyang tinatanggalan ng mga proyekto, binabawasan ng kanyang media exposure at pinagpapahinga ng kumpanya ng ilang araw upang pag-isipan muli ang kanyang work attitude. Nagsimulang hindi makatulog si Clara. Umiinom siya ng pampakalma upang manatiling kalmado sa harap ng kamera. Sa tuwing nasa entablado siya,
habang ang mga ilaw ay nakatutok sa kanyang mukha at ang sigawan ng mga tagahanga ay umaalingaw-ngaw, ang kanyang puso ay naguguluhan sa isang kakaibang paraan. Hindi niya alam kung nabubuhay siya sa isang panaginip o sa isang ginintoang bitag na hindi niya matakasan. At dumating ang gabing iyon, ang gabing hindi malilimutan ni Clara. Isang imbitasyon mula kay G. Vargas. Bukas ng gabi, may maliit na party, iilan lang tayo, puro malalapit na kaibigan sa industriya. Dapat nandoon ka para makita nilang mature ka na at marunong makisama. Nag-alinlangan si Clara. 2 party na ang kanyang pinalampas at alam niyang mas malala ang kahihinatnan kung tatanggi siyang muli. Sa huli, tumango siya. Ang party ay ginanap sa isang marangyang villa sa Forbes Park. Isang lugar na para lamang sa mga mayayaman. Dinala si Clara ng pribadong driver ng kumpanya. Suot niya ang isang simple ngunit kaakit-akit na pulang bestida, nakataas ang buhok at may kolorete sa labi na kulay alak. Sa labas, siya ang reyna ng gabi. Sa loob, isa lamang siyang 22 taong gulang na dalaga na natatakot sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Pumasok siya sa malawak na sala kung saan ang malambot na dilaw na ilaw ay tumatama sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang amoy ng alak, mamahaling pabango at sigarilyo ay naghahalo sa hangin. Humigit kumulang 7 lalaki ang nakaupo sa paligid ng isang mesa. 2 sa kanila ay nakita na niya sa isang music event, ngunit ang 3 pa ay lubos na estranghero. Sila ay mas matatanda, bihis na bihis at may mapanuring mga mata na nakatitig sa kanya pagpasok niya. Ipinakilala siya ni G. Vargas. Ito si Clara, ang talentadong batang mang-aawit ng aking kumpanya. Batiin mo sila. Pilit nang ngumiti si Clara at yumuko. Isa sa mga lalaki ang tumayo, nagsali ng alak sa isang baso at inabot ito sa kanya. Welcome. Mayroon kaming ilang masasayang bagay ngayong gabi. Tinanggap niya ang baso ng alak na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa silid na parang naghahanap ng isang hindi nakikitang daan palabas. Ngunit ang villa na iyon ay walang mga bintana at ang tadhana ay walang daan palabas. Ang pulang alak ay umaalon sa baso sa kamay ni Clara, parang namumuong dugo sa kanyang dibdib na kumakabog ng malakas. Bawat hakbang papasok sa villa ay isang pagkirot sa kanyang puso. Malinaw niyang naririnig ang tawanan ng mga estrangherong lalaki, ang tunog ng mga basong nag-uumpugan, ang yelong tumatama sa gilid ng baso na parang nagbibigay diin sa isang madilim na ritual na magaganap. Ngunit ang pinaka nakakatakot na tunog ay ang boses ni G. Vargas. Kalmado at malamig. Huwag kang mahiya. Sila ang mga taong kailangan mong makilala kung gusto mong lumayo pa ang iyong karera. Umupo si Clara sa sofa. Sa tapat niya ay isang lalaking nakasuot ng makintab na itim na Amerikana, kalbo at may suot na gintong kuwintas na kasinlaki ng kanyang hinliliit. Ngumiti ito sa kanya na parang sinusuri ang isang mamahaling bagay na isinubasta. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kwelyo ng damit ni Clara. Isa pang lalaki sa kaliwa, na may uban na at may matatalim na mga mata, ay marahang nagtanong, "Ilang taon ka na, iha?" Napalunok si Clara. 22 po. Masyadong bata, mukha ka pang 17. Ngumisi ang lalaki. Siguradong inosente ka pa. Nagtawanan sila. Dahan-dahang umusod si Clara sa gilid ng upuan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Itinaas ni G. Vargas ang kanyang baso. Magdiwang tayo para kay Clara, ang pinakamaliwanag na bituin ng starlight. Nagumpugan sila ng mga baso. Pilit ding itinaas ang baso ni Clara. Ang pulang alak ay dumampi sa kanyang mga labi, mapait na parang dugo. Hindi siya sanay uminom ng alak. Ilang lagok pa lang ay nahihilo na siya. Sa 2 baso, nagsimulang mawala ng kontrol ang kanyang katawan. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Nanlambot ang kanyang mga kamay at paa. Lahat sa paligid ay lumabo
At ang mga usapan ay naging pira-piraso na parang umaalingaw-ngaw mula sa ilalim ng isang balon. Isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Mahina ngunit malinaw. Kaunti pa at ayos na. Sinubukan ni Clarang kumilos, ngunit hindi niya magawa. Naramdaman niyang binuhat siya. Umiindayog ang kanyang ulo. Nakabagsak ang kanyang mga kamay. Lahat ay nagdilim. Nang magising siya, nakahiga siya sa isang di pamilyar na kama sa ilalim ng malabong ilaw ng isang lampara. Ang silid ay may matapang na amoy ng pabango. Ang pulang bestida na suot niya ay naitaas hanggang sa kanyang baywang at maluwag ang tali ng kanyang damit. Sa tabi niya, isang lalaki ang nagsasara ng kanyang pantalon. Nakatalikod, isa pang lalaki ang may hawak na telepono na parang nagvi-video. Nanlaki ang mga mata ni Clara, tuyo ang kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging naririnig niya ay ang tawa ng isang tao, malamig at walang pakiramdam. Isa pang boses ang umalingaw-ngaw. Gising na pala siya. Bigyan niya pa siya ng orange juice na may pampakalma. Hindi kailangang maging ganap na gising. Muling lumabo ang kanyang mga mata. Bago tuluyang mawalan ng malay, ang tanging naisip niya ay, ginahasa ko. Isang pangarap na ginahasa. Kinaumagahan, nagising si Clara sa isang silid ng hotel, ibang-iba sa lugar kagabi. Ang kanyang ulo ay kumikirot na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang katawan ay nananakit. May mga galos sa kanyang pulso at may kakaibang amoy sa kumot. Isang alon ng pagduduwal ang dumating at tumakbo siya sa banyo. Nagsusuka ng walang tigil. Nang tumingin siya sa salamin, nagulat si Clara. Namamaga ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang buhok at may pasa sa kanyang leeg na parang sinakal siya. Ang kanyang damit ay napalitan ng isang maluwag na t-shirt ng hotel. Wala ang kanyang telepono, wallet o bag. Biglang bumukas ang pinto ng hotel. Pumasok si G. Vargas na parang walang nangyari. Naglagay siya ng isang baso ng gatas sa mesa, umupo sa gilid ng kama at marahang nagsalita. Magpahinga ka. Masyado kang nalasing kagabi. Tiningnan siya ni Clara na parang demonyong nag-aanyong tao. Anong nangyari sa akin? Nagkibit balikat si G. Vargas. Wala naman. Nagbiro lang ang mga kaibigan. Alam mo naman, sa industriyang ito, may bigayan. Tinatamasa mo ang liwanag ng entablado, kaya dapat marunong kang makisama sa mga taong tumulong sa'yo na marating yan. Natulala siya. V-in-idyohan nila ako, hindi ba? Ano naman? Hawak ko ang video, walang ibang makakakita, pero dapat mong maintindihan. Sa showbiz, kung ano ang nangyayari sa backstage, dapat manatili sa backstage. Nanginginig si Clara. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa isang walang katapusang bangin. Tumayo si G. Vargas. Tinapik ang kanyang balikat na parang isang mabait na ama. Huwag kang mag-alala. Kung magiging mabait ka, mas magniningning pa ang iyong karera. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan siyang mag-isa sa malamig na silid. Niyakap ni Clara ang kanyang ulo at humagulgol. Nabasa ng kanyang mga luha ang unan. Ngunit ang kanyang iniiyakan ay hindi lamang ang pisikal na sakit, kundi ang ganap na pagguho ng isang tiwala, isang pangarap na ginahasa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na si Clara ang dating siya. Sa mga photoshoot, sa mga pagtatanghal sa entablado o kahit sa pagre-record sa studio, palagi siyang may dalang takot na parang isang multo na sumusunod sa bawat hakbang niya. Hindi niya kayang tumingin sa mata ng ibang tao, lalo na ang mahawakan kahit ng mga pinakamalapit sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng insidente, ibinalik kay Clara ang kanyang telepono. Maayos itong nakalagay sa kanyang mesa sa kumpanya na may kasamang sulat kamay na mensahe mula kay G. Vargas. Welcome back. Maraming beses na inisip ni Clara na magsumbong, na maging matapang at ilantad ang mga taong sumira sa kanya. Ngunit habang iniisip niya ito, lalo siyang nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang mga video na iyon ay tiyak na nakatago. Nakita niya mismo ang lalaking may hawak ng telepono at nagre-record.
Isang maling galaw lang at ang kanyang buong karera, reputasyon at pribadong buhay ay masisira sa harap ng publiko. Sino ang maniniwala sa isang batang mga awit na nagsasabing ginahasa siya kung sa party na iyon ay walang sugat at walang saksi? Sa kabilang banda, ang mga lalaking iyon ay may pera, posisyon at isang buong sistema ng media sa likod nila na handang baluktutin ang katotohanan. Naalala niya ang sinabi ng isang kaibigan na may pait sa boses. Sa showbiz, kung wala kang backer, isa ka lang pain. At kung hihingi ka ng tulong, sasabihin nilang kusa kang nahulog, hindi itinulak. Kaya't nanahimik si Clara. Nagpatuloy siya sa pagtatanghal, sa pagngiti, sa pagpost ng mga magagandang larawan sa social media para maniwala ang mga tagahanga na ayos lang siya. Ngunit sa likod ng entablado, sa tuwing namamatay ang mga ilaw, gumuho siya sa dilim. Nagsimula siyang uminom ng alak. Noong una ay ilang baso lang para makatulog. Pagkatapos, isang bote gabi-gabi. Nagsimula rin siyang gumamit ng mahinang dosis ng sleeping pills. Lumalim ang kanyang mga mata, natuyo ang kanyang mga labi. Minsan, nanginginig ang kanyang boses na hindi niya makontrol. Napansin ng kumpanya ang kanyang pagbabago. Ilang schedule ang nakansela dahil hindi siya makabangon. Maraming beses siyang kinausap ng kanyang manager, pinapayuhan siyang ayusin ang kanyang isip, ngunit ngumingiti lang siya ng mapait. Ayos lang ako. Ang pananahimik ni Clara ay hindi pagpapatawad kundi pagtitiis, isang unti-unting pagkabulok ng kanyang kaluluwa. Hanggang sa muntik na siyang mamatay dahil sa pagkahulog sa hagdanan sa backstage. Nang araw na iyon, may pagtatanghal si Clara sa isang malaking entablado kasama ang maraming sikat na artista. Ito ay para sa anibersaryo ng isang pambansang istasyon ng telebisyon. Siya ang pangatlong aawit, isang madamdaming balad, ang kanyang specialty. Bago umakyat sa entablado, uminom siya ng isang maliit na sleeping pill para kumalma. Ngunit kasama ng alak na ininom niya mula pa noong hapon, ang side effect ay nagdulot sa kanya ng pagkahilo habang bumababa sa hagdan pagkatapos ng kanyang pagtatanghal. Isang pagkatisod, isang maikling sigaw, at nagkagulo ang buong backstage. Dinala si Clara sa ospital na may maliliit na galos at walang malay dahil sa reaksyon sa gamot. Nang magising siya, ang unang taong nakita niya ay isang babaeng nagngangalang Isabel Isa Cruz, isang bagong mga awit na dati niyang kaklase sa voice lessons. Si Isa ang nakasaksi sa pagkahulog ni Clara at ang unang tumakbo para tulungan siya. Si Isa rin ang tumawag ng ambulansya sa halip na hintayin ang pribadong sasakyan ng kumpanya gaya ng utos ng manager. Tiningnan ni Clara si Isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, nanginginig ang kanyang mga labi nang magtanong siya. Bakit mo ako tinulungan? Hinawakan ni Isa ang kanyang kamay, naiiyak dahil matagal ko nang nakikitang hindi ka okay. Naranasan ko na rin ang mga party na yan, Clara. Alam ko ang pakiramdam. Muntik na rin akong malasing pero buti na lang nakatakas ako. Noon, napaiyak si Clara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan ng pagtitiis. Nalaman niyang hindi siya nag-iisa. Ikinuwento sa kanya ni Isa ang tungkol sa ibang mga batang mga awit. Mayroong pinilit na makipag-date sa mga sponsor. Mayroong tinakot kapag hindi pumirma ng mahabang kontrata. Mayroong lihim na kinuhanan ng video sa silid ng hotel para kontrolin. Lahat sila ay nanahimik o umalis sa industriya. Nanahimik ako ng 1 taon. Pero ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa akin, garalgal ang boses ni Isa. Kung gusto mong magsalita, sasamahan kita. At iyon ang sandali kung saan nagpasya si Clara na hindi na siya mananahimik. Ang paglaban. Pagkalabas ng ospital, hindi na bumalik si Clara sa apartment na inayos ng kumpanya para sa kanya. Umupa siya ng isang maliit na kwarto sa isang murang hotel sa Quezon City na walang nakakaalam maliban kay Isa. Gusto niyang makalayo sa kontrol ng kumpanya ni G. Vargas at ng mga matang laging nakamasid sa bawat galaw niya sa loob ng mahigit 2 taon. Mula sa maliit na silid na iyon, isang bagong paglalakbay ang nagsimula. Hindi isang paglalakbay para sa katanyagan,
kundi isang paglalakbay laban dito. Sinimulan niyang isulat ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang mga taong nandoon, ang kanilang mga sinabi, ang kanilang mga ekspresyon, kahit ang lasa ng alak na may gamot, at ang teleponong nagre-record. Gusto niyang alalahanin ang lahat, walang makakaligtaan, dahil sa pagkakataong ito, lalaban siya hanggang sa huli. Dinala siya ni Isa sa isang batang abogada na nagngangalang Attorney Katrina Mendoza, na dalubhasa sa mga kasong may kinalaman sa karapatang pantao at sexual na pang-aabuso. Si Attorney Mendoza ay nakasama na ng maraming biktima ng panggagahasa na walang malinaw na pisikal na ebidensya. Ngunit dahil sa kanyang tiyaga at talino, natulungan niyang marami na manalo laban sa mga makapangyarihang tao. Ibinigay ni Clara kay Attorney Mendoza ang isang sulat kamay na salaysay na halos 20 pahina ang haba. Binasa ito ni Attorney Mendoza ng walang mintis. Pagkatapos, tumingala siya at marahang nagsalita. Hindi magiging madali ang kasong ito, pero kung handa ka talaga, sasamahan kita hanggang sa dulo. Tumango si Clara. Ayoko nang mabuhay sa takot kahit isang araw pa. Mula noon, nagsimula silang lihim na mangalap ng ebidensya. Hinanap ni Isa ang listahan ng mga taong naimbitahan sa mga katulad na party. Ang ilan ay nasa industriya pa rin, ang ilan ay umalis na, at ang ilan ay naglaho na lang sa showbiz. Gayunpaman, sa kanila, may 2 dating biktima na nakapag-ingat ng mga text message at kahit isang recording ng pananakot mula sa isang tauhan ng Starlight Entertainment. Nakipagtulungan si Attorney Mendoza sa isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng karahasan upang bumuo ng isang pribadong grupo. Ang pagkakakilanlan ng lahat ng biktima ay pinanatiling lihim. Binigyan sila ng psychological counseling at lalo na ng libreng legal na suporta kung gusto nilang magsampa ng kaso. Si Clara, na dating nag-iisip na nag-iisa siya, ay natuklasan ngayon na sa likod ng mga ilaw ng entablado ay may isang buong maze ng krimen at hindi na siya nag-iisa. Isang buwan ang lumipas. Lumabas si Clara sa isang eksklusibong panayam sa isang malaking online news portal. Payat na siya, malungkot ang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay nakakagulat na matatag. Hindi nagtago ng pangalan, hindi tinakpan ang mukha, hindi nagpaligoy-ligoy. Ikinuwento niya ang lahat mula sa party sa villa sa Forbes Park, sa paggising sa hotel na iba na ang damit, sa pananahimik sa mga sumunod na araw, hanggang sa pagbagsak sa hagdan at sa desisyong tumayo na ipublish ang artikulo ng 8:00 ng umaga. Pagsapit ng 10, sumabog ang social media. Ang pangalan ni Clara ay umakyat sa numero 1 sa mga trending topic. Ibinahagi ng mga tagahanga ang artikulo na may mga mensahe ng suporta at pagkadurog ng puso. Nagsimulang kumilos ang mga artista. Ang ilan ay nag-post ng mga status ng suporta. Ang ilan ay nag-post ng itim at puting larawan bilang simbolo ng pakikiisa sa mga biktima ng sexual na karahasan. Kabaligtaran ng simpatiya, agad na tumugon ang Starlight Entertainment. Isang press release ang ipinadala sa lahat ng news outlet na itinanggi ang lahat ng akusasyon ni Clara. Sinabi nilang mayroon siyang problema sa pag-iisip dahil sa pressure sa trabaho at gumagawa ng mga peking impormasyon para sirain ang reputasyon ng iba. Kasabay nito, lumabas si G. Vargas sa isang eksklusibong video interview na nagpapakitang nasasaktan at hindi maintindihan kung bakit masama ang iniisip ni Clara sa mga taong tumulong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpatinag si Clara sa mga gimmick ng media. Kalmado siyang naghintay sa araw ng paglilitis. At hindi siya nag-iisa dahil 6 pang biktima ang sumang-ayon na lumantad kasama niya. Noong Marso, binuksan ng Regional Trial Court ng Makati City ang unang pagdinig sa kaso laban kay G. Vargas at 3 kasamahan sa Starlight Entertainment sa mga kasong panggagahasa, lihim na pagvideo at pananakot sa biktima gamit ang pribadong larawan. Sinubaybayan ng lokal at internasyonal na media ang kaso na naging simbolo ng Me Too movement sa Pilipinas. Sa korte, nakasuot si Clara ng puting blusa at itim na pantalon. Walang make-up,
Tumayo siya sa witness stand at isinalaysay muli ang lahat ng may kalmadong boses. Hindi siya umiyak, ngunit marami sa loob ng korte ang napaluha. Iniharap ni Atu Mendoza ang mga ebidensya, mga text message mula sa isang hindi kilalang numero na nananakot, mga larawan ng pasa, isang kopya ng audio recording, ang mga salaysay ng 6 na iba pang biktima, at lalo na isang 10 segundong video clip na nagpapakita ng isang lalaking nagtataas ng palda ng isang babaeng walang malay na nakuha mula sa lumang telepono ng isang dating empleyado ng kumpanya. Itinanggi ni G. Vargas at ng kanyang abogado ang lahat. Sinabi nilang ang video clip ay edited. Sinabi nilang ang mga babae ay kusang loob na pumayag kapalit ng mga kontrata. Inakusahan nila si Clara na ginagamit ang media para sumikat muli, ngunit hindi na naniwala ang publiko sa kanilang mga gimmick. Pumasok ang kaso sa pinakamabigat na yugto ng subukan ng panig ng depensa na baliktarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-atake sa dangal ng mga biktima. Ngunit dahil sa karanasan at katatagan ni Atty. Mendoza, hindi niya ito hinayaan. Sa wakas, pagkatapos ng 3 linggong paglilitis, inilabas ng korte ang hatol. Si G. Vargas ay hinatulan ng 2 taong pagkakakulong para sa panggagahasa at pagpapakalat ng sensitibong materyal. Ang 2 kasamahan ay hinatulan ng 5 hanggang 7 taon para sa pagiging kasabwat. Ang lisensya ng Starlight Entertainment ay permanenteng binawi. Wala si Clara nang basahin ang hatol. Nasa isang wellness center siya, sumasailalim sa therapy para sa post-traumatic stress. Ngunit nang ibalita sa kanya ng kanyang abogado, isa lang ang sinabi niya, "Makahihinga na ako." Liwanag, pagkatapos ng dilim. 3 buwan pagkatapos ng paglilitis, opisyal na bumalik si Clara sa isang maliit na press conference na ginanap sa isang maaliwalas na coffee shop na may bookstore. Wala nang mga ilaw ng entablado, walang nagkikislapang LED screen, walang malaking grupo ng media. Nandun lang siya, isang mikropono, at mahigit 30 mamamahayag, mga taong tunay na interesado sa kwento, hindi sa mga chismis. Nakaupo siyang tuwid, nakaputing blusa, walang make-up. Siya pa rin si Clara na may malalalim na mga mata na dating umakyat sa puso ng maraming tagapakinig. Ngunit ngayon, may ibang laman ang mga matang iyon. Lakas pagkatapos ng matinding sakit. Ang pinakamalaking nawala sa akin ay hindi ang aking karera o katanyagan, kundi ang pakiramdam ng kaligtasan at tiwala sa aking sarili. Sinimulan ni Clara ang kanyang pagsasalita. Inisip ko noon na kung maglalakas loob akong magsalita, tatalikuran ako ng buong mundo. Ngunit kayo, ang mga taong naglakas loob na harapin ang katotohanan, ang nagbigay sa akin ng tapang. Ikinuwento niya ang panahon ng kanyang therapy, ang mga paulit-ulit na bangungot, ang mga gabing nagigising siya dahil sa guni-guni ng tawa ng mga nang-abuso sa kanya. Ngunit ikinuwento rin niya ang mga hindi kilalang mensahe mula sa ibang mga babae, mga biktimang nabubuhay sa takot. Salamat sa iyong pagsasalita. Hindi lahat ay may pagkakataong gawing babala para sa lipunan ang kanilang sakit. Mapalad ako, kaya pinili kong gawin ang tama. Pagtatapos niya, nagpalakpakan ang buong silid. Isang tahimik ngunit matagal na palakpakan. Pagkatapos ng press conference, hindi na bumalik si Clara sa pagkanta. Tinanggihan niya ang lahat ng alok kahit na maraming malalaking record label ang handang pumirma muli sa kanya. Sa halip, tinanggap niya ang alok na makipagtulungan sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng karahasan sa sining at edukasyon. Pumupunta siya sa mga universidad para makipag-usap sa mga estudyante. Lumalabas siya sa mga palabas sa telebisyon bilang isang inspirational speaker, hindi bilang isang bituin. Nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang unang memoir na pinamagatang Ang Ilaw na Hindi Nakapagligtas sa Akin ay naging bestseller sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Ang bawat kabanata ay hindi lamang salaysay ng isang biktima, kundi isang salamin ng isang nakalalasong sistema kung saan ang mga pangarap sa sining ay sinasakal ng mga kasunduan sa likod ng entablado, mga alak na may droga,
at mga kontratang may mga lihim na kondisyon. 2 taon pagkatapos lumantad si Clara, malaki ang ipinagbago ng industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ang mga artist management company ay napilitang pumirma ng mga pangako tungkol sa kaligtasan at etika sa propesyon. Maraming programa para sa mga batang artista ang nagdagdag ng mga aralin tungkol sa karapatang pantao, batas at self-defense. Mahigit 10 batang artista ang hayagang nagsalita tungkol sa pang-aabusong dinanas nila. Isang bilang na dating itinuturing na imposible. 3 sa mga kasong iyon ay umabot sa korte na may karampatang hatol para sa mga may sala. Sa isang prestihiyosong Music Awards night, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng isang kategorya na tinawag na Gawad para sa Katapangan at Hustisya. At ang tinawag na pangalan ay walang iba kundi si Clara Reyes. Umakyat siya sa entablado, hindi nakasuot ng magarbong gown, hindi magarang ang makeup. Hawak niya ang isang maliit na tropeyo na gawa sa kristal. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw. Inisip ko noon na ako ay isang bigo. Naisip kong tapusin na ang lahat dahil inisip kong wala na akong halaga. Ngunit ngayon, napagtanto ko na walang mas malakas pa sa isang babaeng naglakas loob na harapin ang katotohanan. Walang ilaw ng entablado na mas maganda kaysa sa liwanag ng hustisya. At walang gantimpala na mas mahalaga kaysa sa pamumuhay ng totoo sa iyong sarili. Yumuko siya. Ang palakpakan ay umugong na parang kulog. Nang gabing iyon, hindi agad umuwi si Clara. Tumayo siyang mag-isa sa rooftop ng hotel kung saan ginanap ang awards night. Hinahangin ang kanyang buhok. Sa malayo, ang skyline ng Maynila ay nagniningning, puno ng mga pangarap na nagsisimula. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng isang sikat na tao, kundi ngiti ng isang taong dumaan sa impyerno at nakabalik. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, bumulong siya, nakaligtas ako.